Lord, sa oras pong ito, pinagkakatiwala ko po ang gawain ito ng daily devotion, Lord. And we pray, O God, na sa mga nakikinig, Panginoon, ng iyong salita, sa mga nakakaranas sa sakit at karamdaman, dalangin ko po, Diyos, na ang iyong salita ay magsilbing gamot na magbibigay sa kanila ng kalakasan at mabuting kalusugan in the name of Jesus. And we pray na anuman ang gawin ng aming mga kapatid, O Diyos, sa araw na ito, sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ay magtatagumpay. Mapanaligan nila ito, Diyos, magtiwala sila sa iyo, Panginoon, ayon sa pangako mo, at tunay nga, O Diyos, mararanasan namin ng buhay, ang buhay na kasiyasiya sa iyong harap. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, be our teacher, be our guide, O Lord, araw-araw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! So, magandang umaga po sa bawat isa. Glory to Jesus. Na sa oras na ito, patuloy po tayo. Pupunta na tayo sa chapter 6, no? Ng Galatians. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nasabi nga natin sa buhay Kristiyano, no, ang mabuting balita ay hindi lang tumutukoy sa kaligtasan. Tumutukoy din ito sa tinatawag nating pamumuhay na maari nating sundan, no? Na maari nating panghawakan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya mga kapatid, as we learn from the Word of God, hallelujah, dalangin natin na ang bawat isa ay maging handa sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, hallelujah, ay patuloy tayong magtiwala sa kanyang mga salita. Praise God. Yun. So, the gospel. So, yung mga prinsipyo na maaari nating isabuhay. No? So, chapter 6 talks about the principles, no, ng ating relationship. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, no, na sa oras na ito, sabi ng Galatians 5:26, huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ito yung huling talata ng chapter 5. So, ano ibig sabihin nito? Mula dito, nakikita natin, no, yung tinatawag nating dapat gawi o pagkilos natin. Una, huwag tayong maging palalo, mayabang, no, mapagbalaki, no, at sabi nga natin, palaaway at mainggitin. Unang-una, ang Diyos ay pag-ibig, kaya iwasan natin maging palaaway. Dapat tayo ay mga lingkod sa kapayapaan, hindi mga manggugulo sa kapayapaan. At higit sa lahat, huwag kayong mainggit. Sapagkat ang lahat ng bagay na nakikita ninyo sa mundong ito ay pansamantala, hindi yan magtatagal. Kahit ang pinakamamahal na cellphone, pag yan ay nasira, wala nang halaga yan. No, hindi yan forever, no, na magagamit mo, no? Walang gamit ngayon na pwede mong magamit, no? Nagtataka tayo na mga cellphone na bago mo binili, pero pag masyado na magtagal ay bumabagal. So, nothing in this world is permanent. Kaya wala tayong dapat kainggitan dito sa mundong ito, sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay may simula at may katapusan. Hallelujah. Tuloy natin. Sabi nga, our relationship to others. So, the gospel is not talking about only our personal salvation but also our relationship. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin na buhay mo ito, ikaw ang masusunod, ikaw ang dapat masiyahan. No. Sa totoo lang, sinubusubukan nyo kaya na kumain ng napakasarap
na paborito niyong pagkain, no? Kung inyo'y gagawin ito mag-isa, meron bang kagalakan? But when you share this to others, especially your loved ones, no, nagiging kagalakan ito. Okay? So, our joy is being complete when we fulfill the second commandment of God. Yung mahalin ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kapatid, isulat mo nga yan sa iyong comment section. Ulitin ko, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ulitin ko, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No, ibig sabihin, gusto mo yung the best sa buhay mo. So, ganun din dapat ang relationship mo sa iba. Isipin mo ang pinakamainam sa iba. No? So, tandaan niyo po yan, mga kapatid, it is more blessings to give than to receive. Mas maganda na ikaw ay giver kesa ikaw ay receiver. Pastor, masarap yung tumatanggap, pero mas masarap ang nagbibigay, sapagkat pag nagbigay ka, nakikita mo wala kang kakayahan, ang nagbigay sa iyo ay ang Diyos. So, God is working with you. No? God is working at you as His channel of blessing. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, hallelujah, tuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, these principles, number 1, patungkol sa mga kapatid na naligaw ng landas. No? Patungkol ito sa mga kapatid na naligaw ng landas. Ang sabi dito, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So, sabi dito, number 1, our relationship, binigyan ng diin ni Pablo, mga kapatid. Okay? Kung may mahulog sa pagkakasala, tayo ay na pinapatnubayan ng Espiritu ay ang magtuwid sa Kanya. Pero, iingat kayo. Paano natin gagawin ito? Okay? So, ang sabi dito, wag ho sana nating hayaan na mga kapatid natin ay mahulog sa kapamakan. Sabi ng iba, Pastor, di ba hindi nawawala ang kaligtasan? Tama, hindi nawawala ang kaligtasan. But when the Holy Spirit gave you the prompting na huwag kang dumaan sa daan na yan sapagkat may masamang nag-aantay sa iyo, and then hindi mo binigyan ng pansin, then, kung napahamak ka, pinili mo yon. Hello. Kaya kung minsan sabi nga yung bang sarap na sarap pa sa pagkain, no, na nakalimutan mo magpasalamat sa Diyos, no? So, alam niyo po, kapag nag-a-alarm yung ating Holy Spirit sa ating puso at isip, na parang ba sinasabi, may pinaalala sa atin, na sinabi mag-ingat, na sinabi may maalala kang tao, then, that's it. No? Nangungusap siya. Kaya sabi dito, kung gagawin nyo to, number 1, gawin nyo to ng bunginahon. Okay? Ibig sabihin, intindihin natin sila. Minsan, kung sino pa yung nalalamig at nalalayo sa Panginoon, sila pa ang may ganang magsalita laban sa gawain ng Diyos. Number 2, mag-iingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung minsan po, mga kapatid, yung pagnanais natin na mapalapit sa kanila at maibalik sila sa Panginoon, ay nagiging trap, bitag ng kaaway, upang tayo naman ang mahila palayo sa Panginoon. Nakuha niyo po? So, kahit maganda ang layunin mo, kapatid, mag-stay ka sa kalooban ng Diyos. Huwag kang makiayon. Halimbawa, sige, sinabi, brother, usap tayo. Sige, sabi nung kapatiran na gusto mong maibalik sa Panginoon, sige, mag-inuman tayo. Hindi ako makikinig sa iyo kung hindi ka iinom. So, ano nangyari? Nakiayon ka. Sa bandang uli, ikaw na ang nahila. So, mag-ingat tayo. So, una, gawin natin to ng buong hinahon at mag-ingat kayo. Mga kapatid, paalala po sa inyo,
Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 1, iligtas natin ang mga naliligaw nating kapatiran. Amen? Agawin natin sila mula sa kamay ng kadiliman patungo sa liwanag. Amen? Huwag tayong matuwa kung merong isa sa atin na tumalikod sa pananalig o lumayo sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Tuloy natin. Hallelujah. So, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves or you also may be tempted. So magkaiingat kayo, magbantay kayo, baka mamaya kayo naman ang mahulog sa tukso. Hallelujah. Next, number 2 principles, bearing one another's burden. No, yung tulungan natin sila sa mga kabigatan na kanilang nararanasan. Okay, take note ha. Tingnan natin. Sabi dito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad nyo ang utos ni Kristo. Ulitin ko, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad nyo ang utos ni Kristo. Mga kapatid, ibig sabihin, magtulungan tayo. But take note, no? Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, na sa oras na ito, hallelujah, yung katotohanan na pagtutulong tayo, maging matalino tayo sa pamamaraan ng pagtulong. Hello? Maging matalino tayo sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kapatid. Hindi lang po ito tumutukoy sa mga kapatiran, pero lalong higit sa mga kapatid sa pananampalataya. Let's do this for all, sa lahat ng tao. Okay? Next. Susunod, share each other's burdens and in this way, obey the law of Christ. Ibig sabihin, yung pagtulong mo sa ating mga kapatid is the applied obedience mula doon sa utos ni Kristo. Ano yung utos na yon? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano naman yung number 1? Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. At paano mo maipapakita yung pagmamahal mo sa Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa. Hello? Mahal mo si Lord? Yes. Kung mahal mo si Lord, ipakita mo ito sa pamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. Ganyan siya mag-isip. Sana tayong lahat ay iisa ang nais, ang mapabuti at matulungan ang bawat isa upang pagdating ng oras na ikaw naman ang mangailangan ng tulong, ikaw naman ang tutulungan. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tuloy natin. Bearing and testing their own work. Number 3. So yung pinag-uusapan dito, yung prinsipyo na unang-una, titingnan mo rin yung i-test mo, evaluate mo yung mga gawa mo, yung mga pamamaraan mo. Hello? Bakit? Kailangan ba yun, Pastor? Kailangan ba na gawin namin ang mga bagay na katulad yan? Yes, yes, and amen. Okay, ano ibig sabihin dito? Kung may nagpapalagay sa kanya sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman dinadaya niya ang kanyang sarili. So, unang-una, ang kakayahan mo na gumawa ng mabuti ay hindi lang dahil sa kakayahan mo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, yung malaman mo yung kalooban ng Diyos at ikalawa, maisagawa ito. Sabi nga ni Pablo, yung tanging dalangin niya na hindi siya magkulang sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Okay? Hindi siya magkulang sa kanyang tungkulin na ginagampanan sa gawain ng Panginoon. So wala siyang itinatabi, kundi lahat ay kanyang binibigay para sa kalwalatian ng Diyos. At hindi mo dapat ipagmalaki ang mga bagay na nagagawa mo, no?
O kaya ay masabi mo na kaya ang kapatid na yan ay nakabalik sa Panginoon ay sa tulong mo. O kaya nabuhay ang pamilya niyan dahil sa ginawa mo. No, amen. We are only just a messenger, a channel of God's blessing. When you pray for a sick person and that person is completely healed, so ibigay mo ang kapurihan sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagpagaling sa taong yan. Amen? Hallelujah. Next, susunod, Galatians 6:3, if anyone thinks that they are something when they are not, they deceive themselves. Huwag niyong masyadong itaas ang sarili niyo, no? Na kung wala ka, ay pagiging hindi kompleto ang buhay ng ibang tao. Kung hindi ka kumilos, hindi mapapalapit sila sa Panginoon. So sa Diyos lang ang papuri. Ito ang sabi dito, 6:4. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Okay, suriin mo ang iyong motibo, ang dahilan mo sa pagtulong. Okay? Baka naman ang tinutulungan mo ay mga tao na pwedeng ibalik ang tulong mo, pwedeng bayaran. Ang tunay na pagtulong ay yung pagtulong sa mga tao na hindi kayang ibalik ang tulong na naibigay mo sa kanila. That is the best way to help other people. Suriin ang bawat isang kanyang sarili. Number 1, kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing yon sa ginawa ng iba. Magalak tayo sa tulong ng Panginoon na gawa natin. Kung nagbunga ito ng kagalakan sa iba, kapayapaan sa iba, at kalakasan sa iba, then magalak tayo kasama nila. Next, huwag nang ihambing yan sa ginawa ng iba. So, ibig sabihin, bawat isa ay may kani-kanyang gawain na dapat gampanan. Dapat bawat isa ay may pagkakataon makatulong sa nangangailangan. Supposedly, if you are truly a Christian, you have the opportunity and the power and authority to help other people. The Lord said, all power has been given to me. So lahat ng kapangyarihan nasa Kanya na. Okay po, mga kapatid, hallelujah. So, check natin ang motibo. Baka mamaya, inaangkin mo na yung kapurihan, iniisip mo na ikaw na ang nagbibigay, ikaw na ang tumutulong, ikaw na ang gumagawa ng mabuti, hindi sa tulong at gabay ng ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Next, pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. So, be responsible. And then, sabi nga, dapat accountable ka sa lahat ng kilos o galaw mo, no? Be responsible in helping people without waiting for payment or something in return. Hallelujah. Praise God. 6:5, Galatians 6:5, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Pasinin niyo ito, kanina sabi magtulungan kayo sa pagdadala ng kani-kanyang pasanin. Hello. Pero pagdating ng 6:5, ang sabi dito, dapat nadali ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Yes, this is also true. No? Ibig sabihin, may mga pasanin tayo na hindi natin pwedeng ibigay sa iba o i-share sa iba. Okay? O baka mamaya sabihin mo, sige kapatid. So naalala ko yung mga kwento. Okay? So ano yung mga kwento na yung isang kwento na narinig ko lamang sa mga bantay, no, na bawat pumapasok sa palasyo ay hinihinga nila ng mga bagay, no, parang bribe. Okay, yung sabi nga natin na hindi nila papapasukin sa palasyo hanggat hindi nagbibigay ng kung ano-ano. So ano ginawa, no? So may isang matalino na pumunta doon at nalaman niya yung masamang gawain ng mga bantay na ito. So nakaisip siya ng isang paraan, pagpunta niya doon,
tinanong siya sa pupunta sa hari, makikipag-usap siya sa hari. So sabi nung bantay, sige, bigyan mo kami ng something na para papasukin ka namin. Bigyan mo kami ng bagay na sabi nga pwede naming makuha. Okay? So praise God. So ano nangyari? Pag nakapasok siya sa palasyo and then pagdating niya sa hari, kinausap siya, natuwa ang hari sa kanya. Ngayon tinanong siya ng hari, natutuwa ako sa iyo, nagagalak ako sa iyo. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Excuse me po. Para sabi nga makumpleto ang kagalakan ko. So sabi nung lalaki, so mahal na hari, paluin niyo po ako. Ha? Paluin niyo po ako. Saktan niyo po ako. Bakit? Sa kanya kinuwento ang pangyayari, ang kanilang agreement ng mga bantay na dahil wala nga siya maibigay sa mga bantay, sinabi na lang niya na kapag may tinanggap siya galing sa hari, ibibigay niya ang bahagi nito buong buo sa mga bantay. Nang malaman ng hari ang ginagawa ng kanyang mga bantay, nagalit ito at pinarusahan yung mga bantay. Mga kapatid, sabi nga natin, we cannot be sharing. Sabi, uy, blessing yan. Tinulungan kita nung may problema ka, so dapat i-share mo rin yung blessing mo sa amin. Bayaran mo kami, no? Hindi po lang ito tumutukoy sa utang. Okay? So tumutukoy ito sa mga bagay na dapat sa atin at sa mga bagay. Halimbawa, ang trabaho, hindi mo naman pwede i-share sa kapatiran. Brad, ikaw na muna pumasok sa trabaho ko. Ha? Love mo naman ako, di ba? Nakalagay sa second commandment ni Lord na mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, hindi po ano yan. O kaya, brother, ikaw na mag-punch ng aking card, attendance card, no, sa machine. Mamaya pa ako papasok. Isabay mo na ako para wala akong late o absent. No, mabuting bagay ba 'yon? Kung mali, hindi tayo dapat makiayon. No, hindi tayo pwedeng mandaya. Okay? So praise God. So ito yung sinasabi, the Christian and burden bearing, no? So number 1, may mga bagay na pwede tayong ibahagi, no? O kaya sabi nga natin na nagiging bahagi tayo ng problema o kabigatan ng iba. Okay? So katulad ng mga tinatawag nating sakit, aksidente, mga natural calamities, so on. So these things, no? Kahit ayaw mo, ay kasama ka sa naging problema. Kasama ka sa mga nabigatan. Number 2, may mga burdens sa dapat tayo ang nagdadala. Tayo ang tumatanggap ng consequences katulad ng mga kasalanan, katulad ng pamilya. Hindi mo pwedeng iasa yan sa iba, no? Yung trabaho at yung tinatawag nating marami pang bagay. Pero meron talagang mga bagay na dapat ibahagi, ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala. Katulad na tinatawag nating kabigatan, kapatawaran sa mga kasalanan at yung mga kabalisahan. So mga kapatid, we take our own burden. We can share in prayer. We can help them through encouragement, through the Word of God. No? Pero higit sa lahat, mga kapatid, you cannot take away their burden, lalo na, no? Kung ito ay may kinalaman sa pinansyal. Okay? So, tumulong tayo sa pamamaraan na makakatulong, hindi sa paraan na magwo-worse. Halimbawa, kapag ang tao ay may problema sa pinansyal, huwag mo siyang payuhan na mangutang. Hello? Sapagkat dinagdagan mo ang kanyang problema. No, may problema na siya sa pinansyal, dinagdagan mo pa ang kanyang utang. So ulitin ko po mga kapatid, we do not encourage yung tinatawag nating pangungutang, yung tinatawag nating guarantee, no? Bakit? Nasa Bible po 'yan, mga kapatid. Nasa Biblia, nasa Proverbs 'yan about that. Hindi po tino-tolerate. Kung tumutulong ka, wag mo na ipautang, pamigay mo na. No? Huwag kang maging dahilan para talian ang kapatiran natin. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ingat din tayo. Kung pinansyal yan, binigyan mo ng pera, pagkatapos ginamit sa masamang bisyo,
you are accountable to what you did. Okay? Purihin ng Panginoon. Next, Galatians 6:6, ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat baginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So, ibig sabihin, if you experience the blessing of hearing the Word of God at pinagpala ka, hindi lang spiritually but financially, kapatid, as part ng tinatawag nating mabuting gawa, hindi kabayaran, yung mabuting gawa. So, i-share nyo rin, in a way, sa paano mang paraan, sa the best na inyong may isip, yung pagpapala sa mga tao naging daan upang tamasahin nyo ang mga pagpapalang spiritual na nararanasan nyo. Share it to your Bible study teachers, leaders, elders, or pastors. Okay? So, hindi ko po sinabing ako po ay bigyan nyo lagi ng love gift, Okay lang yung love, At kung may gift, mas okay. But sabi nga natin, you are not obligated, Ito po ay gawin nyo ng tao sa puso dahil hinipo kayo ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng aming tinatamasa ay galing sa Diyos. Minsan lang dumadaan sa kamay at bulsa ng bawat kapatiran. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, sabi nga natin, verse 7, huwag nyo linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano hinasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So this is a basic principle na kung ano ginawa mo, kung ito'y mabuti ang balik nito sa iyo. Kung masama ang balik dito sa iyo. At kung masama ang ginawa mo, hindi ka masaya. Walang masamang bagay ang magbibigay ng kasiyahan sa gumawa nun. Okay? So tandaan niyo po, minsan pa, tandaan nyo, kung may tinanim, may aanihin. Kaya kapatid, magtanim ka, Hindi lang puro asa. Magtanim ka upang meron kang dudukutin, i-harvest pagdating ng Panginoon. Tandaan nyo, ang blessing of giving, ang prinsipyo ni Lord, Unang-una, the more you give, the more you receive. The more ang return. Ganon din sa blessing. Si Lord, hindi addition. Si Lord, hindi subtraction. Si Lord ay multiplication. He will multiply. So, 1 times 1 is 1, 2 times 2 is, 4 times 4 is, so ibig sabihin, you will see na nagmumultiply yan. Habang parami ng parami, mas marami ang babalik. Amen po ba? Ganyan ang ating Diyos. Hallelujah. Whatever a man sows, this he will also reap. Kung ano man yung kanya ginawa. Kung masama yung ginawa mo, ang bunga nito masama. Sa iyong gawa, ang lahat ng gawa mo ay makaka-impluwensya o makikita sa buhay mo. So kung yan ay mabuti, hindi yan sinasabi. Yan ay ginagawa. Nakikita sa gawa. So kapatid, ang mabuti, kapag tinanim mo ang mabuti, ang babalik sa iyo ay mas malaking kabutihan. Yes. So, tandaan niyo po yan, bagay na yan. So, kapag binato ka ng tinapay, okay? So, sabi nila, huwag kang gaganti. Tama naman. Okay? So, bigyan mo ng palaman. Kaya, biro lang yun, Pero sabi nga natin, kung may humingi ng tulong sa iyo, magpabuhat, tulungan bumuhat. At kung sinabi niya 1 kilometro, gawin mo 2 kilometro. Okay? So, para makaranas naman siya na merong nagmamahal at merong handang tumulong sa kanya. So, that is God's way. God's will. Ganyan naman ang ginagawa ni Lord sa atin. So, nais niya rin gawin natin to sa iba. Next, verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Another thing, ang mga nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Kung yan ay mga bagay sa sanlibutan, ang buungan nito ay kamatayan. Ngunit kung nagsisikap ka sa mga bagay ukol sa spiritual, sa pagtulong, pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod, ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Amen po ba?
So hindi po ibig sabihin dito na ang gawa ay nagbubunga ng kaligtasan. Ang ibig lang sabihin ng lahat ng mabuting gawa na ginagawa mo dito ay dahil sa pananalig kay Kristo. At lahat ng gawa na ginawa mo, na itulong mo, ay hindi lilipas ng walang reward o gantimpala sa langit. At yun ay matatanggap mo sa langit. Tandaan niyo po yan. Amen for that. And next, verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ibig sabihin, samantalahin natin lahat ng pagkakataon, huwag tayong magsawa, no? Samantalahin lahat ng pagkakataon, number 1, sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, and number 2, lalo na sa mga kapatid, sa pananampalataya. Amen. For that, hallelujah. Huwag tayong magsawa, verse 9, sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So kapatid, huwag puro kabig. Matuto kang magtanim at mas marami ang aanihin mo. Sabi nga ba, nagtanim ka ng isang binhi ng mansanas at naging puno ito, ilang mansanas ang lilitaw sa isang binhi. So, nakuha nyo, no, yan ang tinatawag nating principle of sowing and reaping. So, hindi yan yung give and take, kundi meron tinatawag nating multiplication of blessing sa bawat mabuting gawa na ating nagawa. Hallelujah. So, verse 10, gawin natin ito kanino? Sa ating kapwa. At higit sa lahat, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya purihin ang Panginoon, hallelujah. So sa umagang ito, maging masaya, maging maganda, maging matagumpay ang buhay natin. Help one another, love one another, no? Support one another, at higit sa lahat, give God all the glory and honor sa lahat ng ating gawain. God bless you, mga kapatid. Manatili tayong tapat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat. Sa bawat paggawa ng mabuti, ang Diyos ay hindi nakalilimot na magbigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Sa Diyos sa papuri, magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.